Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan, walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba, kundi si Batang Maynila Toits. Yon, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toits, sumagot na po si Senator Trillanes mga kababayan. Ayan, sa ating screen. Sumagot na po si Trillanes dito sa patutsada ni Bato de la Rosa tungkol sa kanya. Kasi marami sinasabi si Senator Trillanes. Sabi ni Trillanes, unang-una, itong grupo ni Duterte ay merong ginagawang plot, destabilization plot para maalis sa pwesto si Presidente Marcos. At sinabi rin ni Trillanes na parating na itong warrant of arrest galing sa ICC at anytime now, this mid-year ay yun na nga, aarestuhin itong si Duterte at itong si Bato de la Rosa. Kaya dun sa interview ni Senator Bato dyan sa Senado, galit na galit etong si Bato de la Rosa kay Trillanes at napasigaw pa nga si Bato de la Rosa sa harap ng reporter. Sabi niya, make my day, Mr. Trillanes. So ano sinasabi niya dito kay dating Senator Trillanes na cool lang naman. 'Di ba? Iba po yung talagang dating ni Trillanes at ni Bato de la Rosa. Si Trillanes may kita mo cool na cool. 'Di ba? Pag nagsasalita nga yan, cool na cool eh. Pero ito naman si Bato de la Rosa, nagagalit. Kumbaga, yung mga sagot niya, pag may kinalaman sa mga sinasabi ni Trillanes, nagagalit. So, nahalata tuloy na nininervyos na itong si Bato de la Rosa. Ganun tayo di ba mga kababayan, kapag medyo natitense tayo, na-stress tayo, kinakabahan tayo. Minsan, inilalabas na lang natin yung mga nararamdaman natin sa pamamagitan ng mga pagsigaw. Minsan pasigaw na tayo sumagot para kunyari galit tayo, para ma-release natin yung stress. Pero deep inside ay nakakaramdam na tayo ng nervyos dahil dito sa mga parating na pwede mangyari. Kaya ito, pakinggan natin si Senator Bato dito sa kanyang interview. At tingnan ninyo mga kababayan kung gaano inis na itong si Bato de la Rosa kay dating Senator Trillanes. Nasa oversight function ko yan, under sa Antilia, drugs. Kaya sabihin mo kasi Dr. Trillanes, kung siya pwede madiktahan ng mga kung sino mang gusto mag-utos sa kanya, yung mga yelo o sino mga partido niya na magagamit sa kanya, kung nagpagamit siya, never. Sabihan mo, si Dr. Trillanes, kung ikaw isang senador na nagpapagamit sa iyong political party, sa iyong partido, para manira ng mga kalaban ninyo sa politika, wag ako. I can never be used. I swear to God, nobody dictated me. Nobody. Not even President Duterte. President Duterte, hindi tumawag sa akin. Walang man lang kahit kunting nihaw-niho para sa kaso na ito, para sa investigasyon na ito. Wala. Cross my heart, hope to die. Tamaan ako ng kidlat ngayon kung ako'y tinawagan ni President Duterte. That's how frank I am to you. That's how honest I am to you. Kaya ikaw, Trillanes, kung napagamit ka noon sa mga political party mo, yung yelo mo na partido, para siraan ang iyong mga political enemy na ginawa mo kay President Duterte noon, wag ako. I can never be used by President Duterte kung sila naglalaban, sila nag-aaway ni President Marcos. Hindi ko ako magpapagamit at hindi ako pwedeng gamitin. Sir, so you're saying you will never be a part of any plan to oust the government? I am a rightist. I am a rightist. I don't want to destroy the existing establishment. Musunod po ako ng batas. Kung si Trillanes ay destabilizer, Senator Bato is, opposite ng destabilizer?
Senator Bato is a puncher. Kung si Senator Trillanes daw ay destabilizer, si Bato de la Rosa naman ay puncher, mga kababayan. Ha? Stabilizer. I want a stable government. I want a stable dispensation. Ayaw ko po na masira yung ating gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mo sabihin na ginagamit ako sa isang plot to ousted the president. No! My God! Never! Kaya nga, sabihan mo si Trillanes, sabihan mo, kung ikaw nagpapagamit sa politika, ako, never ako magagamit ha. Kung ikaw ginagamit ka noon ng political party mo para siraan si President Duterte, para gibain ang administrasyon ni President Duterte, ako, hindi ako magagamit ni President Duterte. Kita kay Trillanes. Sundan ko lang po yung line of questioning ni Sir John. Ang sabi po ni former Senator Trillanes kanina is, the ICC warrants po will be issued by June or July this year. Will you get your statement or reaction? Bakit ulit? Ang sabi po ni former Senator Trillanes is, maaari na daw pong mailabas ang ICC warrant by June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang yan ang ICC. Sige! Go ahead! Eh, sumama ka pa. Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusan sa akin. Alright, so yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa, ito sinagot naman yan ni Trillanes. Pakinggan natin yung sinabi naman ni Senator Trillanes. Yung sinabi niya na ano daw, sama daw ako sa kanya, ay sama daw ako sa pagkaresto sa kanya. Eh sabi ko nga doon sa interview kanina sa akin, eh kung wala po akong lakad nung araw na yun, eh sasamahan ko talaga, no? Tapos kung magpapakita siya, no? Pero nakita niyo yung grabing nervyos eh. Ngayon pa lang, no? Kaya I doubt kung haharapin niya yan. Alright, so yan mga kababayan. Tinanggap ni dating Senator Trillanes yung hamon ni Bato de la Rosa. Pagdating ng ICC, sasamahin niya at si Trillanes pa magpoposas dito kay Bato de la Rosa. So nagkakainitan na mga kababayan itong dalawa. At pero pansinin niyo no, si Trillanes cool na cool. Ito naman si Bato de la Rosa, grabe yung galit. Talagang sumasabog, sumisiklab, umalabas yung apoy sa ilong eh. So siguro, sabi nga ni Trillanes, talagang ramdam na ramdam mo yung nervyos dito kay Bato de la Rosa. So tinanggap ni Senator Trillanes, sige, ako magpoposo sa'yo. Kung, ayun ang tanong. Ang tanong, magpapakita ba kayo? O, magpapahuli ba kayo? Haharap ba kayo sa ICC? Magpapaposos ba kayo? Yun ang tanong. Kasi nga, yung mga tao na pinoprotektahan ninyo, hanggang ngayon, hindi nyo pa pinapakita eh. O, hanggang ngayon nga, itong si Apollo Kibuloy, hanggang ngayon, di pa nahuhuli. Tapos kayo pa? So magpakita ka. Ayun yung hamon sa'yo ni Trillanes. Eh kung may hamon ka kay Senator Trillanes na siya magpoposo sa'yo, tinatanggap niya. Kaso ang hamon kayo ni Trillanes sa'yo, magpakita ka. Diba? Magpakita kayo. Baka pagdating ng ICC, di na kayo makita. Baka magtago na kayo sa mga lungga ninyo. Diba? So ito, mga kababayan, bago tayo magtapos, may gusto lang akong ipakita sa inyo na interview kay First District Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ito mga kababayan, makikita ninyo yung pagkakaiba ng anak ni Marcos at ng mga anak ni Duterte. Kasi kung mapapansin niyo, 'di ba, doon sa mga lumalabas na alam niyo yung mga lumalabas na mga speech ni Baste, ni Pulong, eh talagang grabe yung pambabastos nila kay Presidente Marcos. 'Di ba? Pero sa kabila nun, may narinig ba kayo na nagsalita itong mga anak ni Presidente Marcos laban kay Mr. Duterte? Di ba wala? Ngayon ito, bakit ganon? Ito nagsalita na si Sandro Marcos tungkol doon. Tinanong siya, bakit ganon? Ang dami-dami sinasabi tungkol sa tatay ninyo ng mga Duterte, pero bakit parang hindi kayo nagsasalita? Ito guys, pakinggan ninyo para makita nyo yung pagkakaiba
ng pagkatao ng mga Marcos dito sa mga Duterte. Alright, sa pakinggan natin si Congressman Sandro Marcos. Comment po on continuing attacks on your father and also on your mom, sir. You know, well, to tell you the truth, ako sanay na ako eh. I've been in politics long enough to know that that's how the game works. And my dad, same thing naman. It's nothing new. There have always been accusations hurled. There's always been mudslinging. So that's nothing new. My mother is not quite as used to it as we are, as the both of us. So you know, her reaction from that interview, I think that you've all seen, is I guess one of a wife who is being protective of her husband. So I think we can sympathize in that sense. So parang merong pero nasaya rin mag-isa natin si Mayor Bastet. I didn't hear anything. Regardless of what Mayor Bastet says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. So that's all I will say about that. Any comment po kasi sinabi ko President Duterte sa Iran last night? I'm not going to comment on any statements of any former presidents because I don't think it would be appropriate. I still think, given that they are former heads of state, that they should be afforded the same respect that the current head of state should be afforded as well. That's my comment on that. That's my comment on that. Alright, grabe naman. Grabe naman mga kababayan. Palakpakan natin si Congressman Sandro Marcos. Grabe, yan po yung pagkakaiba. Pagkakaiba dun sa dalawang grupo o dalawang family. Sabi ni Sandro Marcos, bagamat birada si Baste, para sa kanya, nirespeto pa rin niya si Baste kasi magkaibigan sila. At sabi niya kung kinakailangan mag-usap sila, di tawagan lang siya. At doon naman kay Presidente Duterte, panayambanat sa kanyang tatay na si Bongbong Marcos, sabi niya, wala akong masasabi ron kasi isa siya nga dating presidente ng bansa at siya'y dapat respetuhin. Diba? Wala siyang masasabi ron. With all due respect, bilang presidente, wala akong masasabi. Hindi ako dapat magsalita ng kung ano laban sa dating presidente ng bansa. Grabe, no? Ganyan po yung yung pagkakaiba dito sa Marcos at sa Duterte. Sa pinapakita ngayon ng Duterte diyan sa kanilang mga rallies, pinapakita nila mas lalo kung ano yung kanilang pagkatao, kung ano yung kanilang ugali. Pati si Bato. Total, nabanggit natin si Bato. Ganon din yung si Bato, tigil, galit na galit. Pero si Trillanes, cool na cool. Si Duterte, panayambanat kay Marcos, pero si Presidente Marcos, cool na cool. Si Baste Duterte, kung ano na rin sinasabi tungkol kay Marcos, pero si Sandro Marcos, cool na cool. So, dyan pala makikita nyo na yung pagkakaiba. Kaya dito makikita nyo, sino ba yung mga dapat ninyong respetuhin? Sino ba yung dapat ninyong samahan? Dito ba sa puno ng galit, puno ng puot, at puro paninira, puno panlalait ang naririnig ninyo? O dito sa mga taong ito na sa kabila ng mga binabato sa kanila, na doon pa rin yung respeto. Saan pa kayo pipili? Saan kayo pupunta, mga kababayan? Di ba? Di syempre doon tayo sa talagang marespeto. Kasi alam niyo sa totoo lang, ito lang masasabi ko bilang pagtatapos natin. Kung itong mga Duterte, binabastos nila itong presidente. Sino-sino, presidente, binabastos na. How much po tayo? Tayo, ordinaryong tao lang tayo. Kung yung presidente nga, nababastos niya kayo pa kaya? Mag-isip kayo. Huwag kayong magpagamit. Mag-isip kayo. Ha? Kung itong mga to, Baste, yung pamilya na yan, yung grupo na yan. Kung sila minumura nila presidente na, kayo pa kaya? Kayo pa kaya na ordinaryong tao? Sa tingin ninyo, respetuhin kayo ng mga yan? Hindi. Mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo, mga kababayan. Ginagamit lang kayo, wag po kayo magpapagamit para sa sarili nilang interes. So, ang laki po ng pagkakaiba. Kayo na po musga. Inilatag ko na sa inyo. Nilatag ko na sa inyo yung realidad. Ayun na po humusga. Siguro, nasa tama naman kayo pag-iisip para mamili kung sino yung dapat yung suportahan. Ito bang nagugulo?
Ito bang mga palamura? O itong marespeto, kahit na sila'y minumura, kahit na sila'y sinisiraan at pabagsakin ng kanilang gobyerno. Saan kayo, mga kababayan? Alright, so yan lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.